Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready nang matulog. At nandito na naman po kami para sa inyong Daddy and G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana Daily Vlogs. Kamusta po ang lahat? At ako po ay nagpapasalamat sa mga nag-attend at nag-support po sa aking hosting kahapon sa Team Puyaters. I was 8 o'clock to 10:30 in the evening sa Philippine time. At yun po, ako po ang nag-host sa premiere promotion ng Team Puyaters. At maraming salamat sa mga at congratulations po sa lahat na nag-premiere, sa admin, sa mga members ng Team Puyaters. Congratulations and I hope na nabigyan ko rin ng konting kasiyahan po ang premiere promotion. So, as per request po ng aking Beshi Elsa, asawa ng mekaniko, today's lecture po, tapos na po tayo sa ating three major factors that keep us alive. So, ang tatlo yun, tapos na. So, that was oxygen, nutrition, and sleep and relaxation. Ngayon po, ay nag-request po ang aking Beshi Els kung paano po nating panatilihing active at magiging ma-promote po ang ating brain function. So dalawa lang pala ang kailangan nating i-take consideration po when it comes po sa brain function. So ang pinakauna po sa brain function is ang tinatawag natin variety. So kailangan iba-iba. Meron tayong iba-iba na gagawin. Okay? Ang ikalawa is curiosity. So kailangan talaga paganahin natin siya or patrabahuin natin siya. Make it curious. Okay? So meron tayong 10. Tingnan natin kung pwede ako makabigay ng 10. So may source din po tayo sa internet din po ang source natin pero kino-combine ko lang po ito. So halimbawa, pag sinabi po nating variety. Okay? So halimbawa ay meron kang specific na routine araw-araw. Okay? Araw-araw may routine ka. So kung ganun ang ginagawa mo, yung brain natin ay memorize na po kung anong gagawin mo. Parang walang nang katril-trill yan. 'Di ba? Memorize na ng brain natin, sa ulado na ng brain natin kung ano yung next na gagawin mo kasi parang alam niya na predict niya na po kung anong next. So boring na po ang ano yan, boring na yung life, boring na po yung andar ng brain natin. Yung second po is curiosity. So ang sa curiosity naman po ay kailangan na we have to try new stuff, new things. Okay, we have to kailangan nating magiging kumbaga maghanap ng ways kung paano ibahin na naman ang ating or idagdagan natin kung ano yung hindi natin alam. Okay? So okay, let's go. Let's proceed po. Number 1 is kung ano po ang ang title po ng ating lecture po tayo ngayon is 10 ways to improve your brain fitness. Okay? So ang source po dito ay si by Mark Stibich. Written po ito ng 2020 pa. Okay? So play games. Yung pinakauna is play games. So isa sa mga suggestion po nila is mga crossword puzzles. Ayan. Sa cellphones natin ay maraming mga games na ngayon na pwedeng paglaruan. Meron po tayong mga, kumbaga may mga games dyan na nagpapares-pares, no? Parang matching-matching, or merong mga blocks dyan na kailangan na magmasing kulay, na kailangan nating di ba mas marami na ngayon sa laptop, sa cellphone, sa computer, at syempre sa ibang sa magazines. Yun. So, play games. Ang sabi dito,
Na pag nag-play ka ng games, the brain fitness program and games are wonderful ways to tease and challenge your brain. So kailangan pa na ng brain natin ng challenges. So kailangan nating magbigay ng something na magtrabaho ang brain. Okay? So mga Sudoku, crosswords, electronic games can all improve your brain's speed and memory. So these games rely on logic, word skills, okay, and math or more. So mas maganda po ang yung brain natin. These games can also be fun. Okay, you get benefits more by doing these games a little bit every day. And it's like about 15 minutes every day. Mas maganda po yan para merong challenge yung ating brain. Number 2 is meditation. So when we say meditation, marami pong mga classes ng medication, maraming style ng medication or varieties. So daily meditations is perhaps the single greatest thing you can do for your mind or your body or your brain. Okay? So may mga alam po kayong mga meditations diyan. Meditations not only relaxes you, it gives your brain workout. Okay? By creating a different mental state, you engage your brain in new and interesting ways while increasing your brain's fitness. So, how to meditate your brain health? So may mga articles din po siya kung paano ma-meditate yung ating brain. So mga mindfulness and meditations. So syempre may mga deep breathing, may mga yoga, maraming mga ways to meditate. So hindi ko 'yan ifo-focus ngayon kasi ano lang ito, medyo rough draft lang po ito ang ating ah, i-ano ngayon, ang ating i-discuss. Okay? So meditation. Ang next po natin is siyempre pakainin mo yung brain mo, feed your brain, eat for your brain. So kakain po tayo ng something that maganda para sa brain natin. So stories of a way that we solidify memories, interpret event, no, sorry, mali pala. Iba yung sa ano na pala yun, mga story na pala yun. So your brain needs you to eat fats. Healthy fats. Focus on fish oils, from wild salmon, nuts such as walnuts, seeds such as flaxseed, and olive oil. Eat more of these foods and less saturated fats. Eliminate trans fats completely from your diet. So kailangan natin yung mga nuts, kailangan din natin yung mga natural oils, ang fish oil, ayun, maganda yun sa brain natin. Okay? So, try nyo pong iwasan po yung mga sugary na mga products, na mga pagkain. Tell good stories. Ito yung number 4. Stories are ways that we solidify memories, interpret events, and share memories. Practice telling your stories. Okay? Both new and old, so that they are interesting, compelling, and fun. Some basic storytelling techniques will go a long way in other people's interest, both in you and in what you have to say. So, kailangan mo talagang maghanap ng taong pwede mong pagkwentuhan. Pero pagkukwentuhan mo is mga funny, mga happy memories, happy stories about yourself. Yun. At kailangan natin makipaghalubilo. Kailangan tayong may kausap. Di ba? Importante po yan. That is to keep your brain healthy. Kaya yung mga matatanda, no, habang tumatanda na, isa na lang po sa bahay nila, prone po sila sa mga maraming brain na parang ang brain nila hindi nagfa-function na kasi wala na silang kinakausap. So habang bata pa tayo ay practice po natin na we have to tell good stories. And of course, mag-engage tayo sa mga friends. Siyempre, hindi lang marites ang kailangan natin. Okay? Turn off your television. Number 5 po yan. Patayin daw yung mga television. The average person watches, umihi po si G natin. Nagulat po ako. Sige, the average person watches more than 4 hours of television every day. 4 na oras. Televisions can stand in the way of relationships. Patay tayo dyan. Hindi lang television yan, kundi ang YT at saka yung ating social media.
Okay? So life sa ating relasyon, sa ating sa buhay natin, nakakapag-ano yan, nakaka-affect din po yan. Ha? So turn off your TV or your screens and spend time living and exercising mind and body. So instead na mag-focus tayo sa mga ganyan, ay mag-exercise po tayo at mag-kausap ng tao. Exercise your body to exercise your brain. So, kailangan natin mag-exercise. Maraming mga exercises. Kailangan po nating physical exercises para po ay pati yung brain natin ay gumana din po. Read something different. So, hindi lang po tayo magbasa ng pare-pareho lang. Katulad din sa YouTube, huwag lang tayong magpanood ng pareho-parehong mga contents. Kailangan something interesting din. Learn a new skill. Yung number 8, learn a new skill. So, kung may mga skills po kayo, kailangan mag-try kayo ng iba. Halimbawa, kung paano mag-ayos ng bumbilya, magpalit ng bumbilya, or paano maglinis ng electric fan. So, kailangan iba naman yung gagawin natin. Hindi lang po yung usual. Okay, siyempre mag-ingat at siyempre pag-aralan muna bago nating ayusin yan or bukas-bukas yung ano dyan, basta electronics or something na delikado. So make simple changes. So pag sinabing make simple changes, ang buhay natin ay may routine. So kailangan natin may iba-iba. Konti-konti lang, hindi na pwedeng komportable ka lang sa ganyan, yan ang gagawin mo. Gawa ka na ng mga bagong changes para hindi po boring ang life. And then train your brain. So usually it takes 21 days to develop a new habit. So kailangan na po nating kung gusto niyo gumawa o mag-change, just do it consistently for 21 days and magiging part na 'yan ng ating buhay, yung routine. So I hope may natutunan po tayo ngayon. I-discuss natin ulit 'yan bukas. God is great. Yahoo!